Kamusta na kayo? Ngayon ay nasa Pilipinas kami. We're in the Philippines for vacation. We landed here last December 7? Last December 7. And dito kami sa Lucena, Quezon. Dito yung parents ko and yung mga kapatid ko. So, andito kami nagbabakasyon. We've been here for 3 days now, and then tonight we're traveling back to Manila, to the airport actually, because we have our flight going to South Korea. This is a dream trip for me, so yeah. Our schedule to depart here in Lucena is around 12 a.m. 12 a.m. para, and time check. What time is it be? 11:42. So, waiting kami for Kuya Danny, yung pinsan ko na mabait at magdadrive sa amin papunta sa airport. Supposed to be our plan is yesterday or this afternoon to travel to Cavite, and then Cavite to airport the next day, the next morning, yeah. But then naisip namin baka mahirapan kami mag-grab kasi kailangan madaling araw yung alis, and then kasi 7 a.m. yung flight namin. So we decided na manggaling na lang dito, and luckily nag-okay si Kuya Danny na mag-drive sa amin papuntang airport. And yeah, yun, waiting kami. Ang travel time namin is about 3 hours from here to the airport. So, makakarating kami doon ng around 1, 2, 3 a.m. or past 3 a.m. And then, ang flight is 7 a.m. So, waiting time is 4 hours. Maghintay kami doon ng 4 hours. Kaya, doon na lang kami matutulog. Siguro after check-in, matulog na kami doon sa boarding gate para at least nandun na kami. Gisingin na lang kami kung makatulog. So yeah, I'm excited because this is my dream talaga. I really wish to go to Korea, and then now it's finally coming true. Tapos konting story lang guys. Nung nasa Canada kami, like a week before ba yun be? Yung balita ng yung a week before ng pagpunta namin sa Pilipinas, merong balita about sa martial law declaration ng South Korea President. So alarmed kami, and then nag-worry talaga ako kasi I don't want to postpone this. I don't want to cancel pala the flight dahil lahat nakaset up na, yung hotel, yung aming airfare. Tapos yun nga, may mga plano na. Wala naman akong wala naman akong binook na mga activities, but then alam mo yung super excited ka tapos biglang ganun, naka-receive ka ng ganung balita. So parang nasad ako. So yun, nagkaroon ako ng Korean friend doon, Korean-Canadian na kasi siya. So tinanong ko siya if it's really alarming ba talaga, or ano yung situation talaga sa South Korea according to her family and friends back there. And sabi naman niya, hindi naman daw ganun kalala. May mga protest, but then everything's fine. Sabi niya sa akin, it's okay, you'll be fine. Sabi niya. Medyo malayo naman daw yung pag-i-stay namin sa lugar kung nasan yung protest. Yung protest kasi is andun sa Blue House. Kasi nung nag-declare siya ng martial law, nagalit yung mga tao and they wanted to impeach him. So yun, may mga undergoing protest pa until now, but then we're praying na maging okay ang lahat. So yeah, hopefully basta iwas-iwas lang dun sa area na yun. And yun,
yun yung story. And now, we're praying na maging smooth ang lahat at walang maging problema, walang hassle. Kasi natatakot kami na before, nung narinig namin yung balita about dun sa martial law, talagang natakot kami. Baka syempre, ma-stuck ka doon. Hindi ka makauwi dahil sa mga kaguluhan. But then, thank God, everything is okay so far, for now. And hopefully, maging okay all throughout. Ano lang kami doon, 5 days. So, let's make the most out of that 5 days. Samahan nyo kami. Thank you so much. Bye-bye! So, andito na kami sa airport and nandito na rin kami sa aming boarding gate. So, ang nangyari kanina is namali kami ng pila. Kasi ang nakalagay dun sa board, C07, di ba be? Yung ano niya, yung counter niya. So, pumila kami. Akala namin, kasi mga nakatapat sila dun sa C07. So, yun, mahaba na siya. Pumila kami. And then, mali pala. So, yung pila pala na yun is for the Scoot. And yung AirAsia, nung time namin is nagpapa-check-in na. Whereas yung pinilahan namin na Scoot, hindi pa. Naghihintay pa lang na mag-open yung counter. So, yun. Buti na lang, na-inform kami na yung pila na yun is for Scoot. Yeah. So, yun. Ang tawag dito. So, pumunta kami dun sa AirAsia counter. Tapos yun, mabilis lang naman yung process. Humingi ng passport. Hindi na hiningi yung ticket. Passport, e-travel, tax, at saka yung visa namin. Yung sa travel tax namin, exempted kami kasi dahil less than 100 days kami dito, so yun siguro yung reason. Nung bumili kami ng travel tax, nung pumili ako sa travel tax, hiningi din nila yung yung PR card namin, and then passport, and then yung arrival email from immigration nung dumating kami dito sa Pilipinas. And then, yun. Nag-check-in kami. And then, andito na kami sa boarding gate. Exciting! Exciting! Medyo maraming natutulog kaya quiet lang. Magkahiwalay kami. Magkahiwalay kami. I'm in the seat 9A and he's in 10A. So sad. But I'm happy I'm at the window side. 항공기 밖으로 반출하는 행위는 범죄 행위이며
Hindi ko nga alam. Terminal 1. Pupunta tayo ng Terminal 1. Ayan, this train is for Terminal 1. Malayo ang kanilang ano. So, imbis na mag-bus ka, mag-train ka. Transportation card printout machine. Please select preferred service. Jongno 3 Samga. Ah, yes. Please select number of passengers and insert cash. 2 tickets. Yan, dyan. Bills. The ticket is being issued. The deposit can be found on the receipt machine at the arriving station. The ticket has been issued. If you want the cash receipt, please select Print Receipt. Print receipt. Yeah. Receipt has been printed. Cute. Nine one. 10-1. Ah, 10-1. Deposit. Magkano deposit? Hindi ko na alam to. Parang bilangin. Thank you. 차례로 통화하여 주십시오.
2,000 years later. So here, pagpasok mo, andyan na agad ang kama. Spacious naman siya. Mayroon siya ditong closet. Tadaan! May safety deposit box, be. May fridge. Ano naman ang fridge? Let's see. Tada! Nothing. Spacious naman siya. Wala siyang drawer. May desk lang siya. Pero wala siyang drawer. And then my couch here. Then there's television. This one. The bed. Ang nagustuhan ko naman dito kasi may separate shower siya. Malaki yung kanyang toilet. My bidet and my heater ang seat. This one, the separate shower. Pero ang litong bathtub. But then it's okay. Thank you, Lord. Nahanap namin ito. Hi guys! Ready here in South Korea. So we landed here at 11:30 in the morning. South Korea is our advance from the Philippines. So yung process, gusto ko lang ikwento sa inyo kung ano yung naging proseso namin dito sa South Korea para lang din ma-impart ko sa inyo and baka sakaling may matutunan kayo sa experience namin. So yun, dun sa immigration, ang kinuha lang sa amin is tiningnan lang yung ano, hindi naman nagsasalita yung ano, yung immigration officer. At nakakatawa, Tagalog. Ilagay ang, ano yan, dalawang hintotoro doon sa machine. Nakakatawa, Tagalog siya. So talagang may intindihan mo talaga siya. Wala nang tanong-tanong, wala nang salita. Basta kung ano lang yung sinasabi ng machine, yun lang yung susundin mo. So, yan, yun lang, mabilis lang. Parang yung visa, yung passport, and then yung, ewan ko kung tinignan nyo yung boarding pass, pero nakasingit kasi siya dun sa passport. So, yun lang. After nun, nung scan ng fingers, and then picture, and then lumabas na kami. Tapos yun, nagkuha ng baggage, and then upon getting the baggage, ito pa yung nakakatuwa sa baggage carousel. Siguro naisip nila na late yung mga tao. Kaya ang ginawa nila, pinagtatanggal na nila dun sa carousel, binuhat na nila, nilagay na nila dun sa ibaba. So, kaming mga kumukuha, dun na lang namin sa ibaba kinukuha. O, diba? Nakakatawa. Tapos yun, after namin makuha yung baggage namin, pumunila kami dun sa customs declaration. So, kasi, may nakabantay doon. Tapos, even though na wala kaming dineclare, from Philippines kasi, so ang sabi, from Philippines, so pinapila kami dun sa area na yon. Tapos in-scan ulit yung mga bagahe namin bago kami nakalabas. Paglabas namin, hinanap namin yung counter ng Klook kasi nag-order ako ng SIM card through Klook. Tapos yun, mabilis na naman siya makita kasi may mga letters, tapos yung voucher kasi na binigay ni Klook is meron naman siyang map. So, mabilis mo lang siyang makita, and then nagpunta kami dun sa counter, pinakita lang yung voucher. Sila na din yung naglagay ng SIM card dun sa phone namin, and then nag-work naman siya, maganda. I highly recommend yun kasi parang ang binayaran ko lang dun is nasa 1,000 plus kaming dalawa. Tig-isa kami, unli data siya for 5 days. 900 plus each. 900 plus, yeah. Tapos yun, now at our hotel, I booked Hotel Venue G kasi compare dun sa mga hotel in the Myeongdong Center talaga, medyo mura siya for a decent hotel, and then walking distance lang na naman yung Myeongdong, sabi, but hindi pa namin na-check kung gaano kalayo yung walking distance na yon. But then ang maganda dito is yung napapanood ko na spot
sa K-drama, yung nasa yung Chongyo-chon. Basta yung bridge na laging pinagsushootingan ng K-drama, nandito lang sa sa malapit sa amin, overlooking. So siguro maglalakad-lakad kami doon and mag K-drama feels yun. But then parang magpapahinga muna kami kasi wala pa kaming tulog. Ang first meal namin dito is doon sa kasi kanina pagdating namin naglapag lang kami ng mga baggage namin, tapos hanap na kagad kami ng makakainan kasi nga sobrang gutom na, tapos puyat pa yon. So naglakad-lakad kami, may nakita kaming restaurant na hindi naman, wala siyang nakalagay na na English, but talagang all Korean siya, and then medyo may tao, may staff sa loob, pero walang customer, and medyo dark pa yung loob niya, kaya sabi namin baka mamaya sarado pa siya, so hindi kami doon pumunta, hindi kami kumain doon. Tapos may nadaanan pa kami isang isa pang restaurant din. Sabi ko nga sa kanya, doon na lang, kasi naman sa maglakad pa kami ng sobrang layo at maghanap para lang kumain. So sabi ko doon na lang, itry na lang namin. And then ang sarap ng pajon, my gosh, legit talaga ang nasa Korea talaga ako. Ang sarap ng pancake, assorted pancake yung in-order ko. So may mga vegetables, tapos seafoods, yan, ang sarap. Yun, basta naubos namin yung pagkain namin. May libreng may palibreng radish kimchi at saka yung kimchi talaga nila. And then meron pang demonstration kung paano mo tatanggalin yung laman nung beef sa buto, kasi para ang in-order namin na isa is yung short rib with octopus and abalone. Yun yung masarap yung soup na yun. Parang feeling ko hindi sila gumagamit ng mga preservatives, kasi kung ano lang yung lasa talaga nung mga nakalagay doon sa soup, yun lang talaga yung malalasahan mo. As in, nasa plain lang siya na lasang masarap. Yun. Tapos masarap yung kanilang sauce. Legit Korean. Nasa Korea na talaga ako. And then, yun, naghanap din kami actually naghanap kami ng 7-Eleven, but then medyo malayo pa yung lakad from our place, from the hotel. So meron naman kami nakitang CU na convenience store. So yun yung pinuntahan namin, kasi ang gusto ng asawa ko is bumili kami ng mga merienda para pagising daw may makakain at magkakape. Ayun. So yun, ipapakita ko sa inyo yun, kung ano yung mga pinili namin. At natuwa ako, nakita ko yung hotdog na kinakain sa K-drama na ewan ko kung ano yun, pero matitikman ko na siya ngayon. Ayun lang muna for now. That's it for our travel story papunta dito sa Korea. Oh, looks yummy. Cake yan? Pancake. Assorted. Thank you. 감사합니다. Sarap. May abalong ba ito? Abalong yata ito. Picture tayo ba? Here. Ito. Uy, be.
Ito yung nakikita ko sa Korean. I don't know which one. Egg. Ayan. Ito mga to. Sarap na na. Ayan, sandwich. Kukunti lang siguro dito. Mas marami sa... Ito yung mga kapeng ano. Nilalagyan lang na mainit na tubig. I want this one, be. Banana milk. Bless you. Mura na. Hmm? Mura na. We'll try this squid. This one is a green beans. This is the cheesecake. This is... What is this? Hot dog. Guys, let's try this squid. Stop. So much for watching.